Alleluia, 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 Alleluia. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya iyong nakita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo doon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halaman, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya sa kanya at sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo kong hawakan, sapagat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bili ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna lang. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ito'y pagdiriwang na itinaas ni Papa Francisco sapagkat nais niyang lalong parangalan, lalong maging huwara natin si Maria Magdalena. Sapagkat makikita din natin sa kanya ang paglalakbay ng isang tunay na alagad ni Jesus Nazareno. Mula sa pagiging deboto, disipulo,
at misyonero. At tayong lahat, ganun din sana ang ating paglalakbay pananampalataya. Deboto. Si Maria Magdalena ay deboto ni Jesus sapagkat naranasan niya ang awa, pagmamahal at kapangyarihan ni Jesus Nazareno. Pinatawad siya. Pinalayas ang 7 demonyo sa kanyang buhay. Naramdaman niya kung gaano siya kamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi po ba ganun ang isang deboto? Kaya maraming deboto ang Nazareno, marami ang nakaranas ng kanyang himala. Marami ang nakatagpo ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal, katulad ni Maria Magdalena. Kaya nga sa pagiging deboto, siya'y naging disipulo. Yun din ang magandang paalala sa atin. Hindi dapat nananatili lang tayong deboto. Hindi lang ugnayan natin at ng Nazareno ang buong buhay natin. Katulad ni Maria Magdalena, matapos niyang maranasan ang himala, sumunod siya kay Jesus. Naging bahagi siya ng misyon ni Jesus. Kaya nga, saan man magpunta si Jesus ang mga alagad, naroon siya. Sumuporta siya sa misyon ng unang simbahan. Hindi siya nanatiling nagdadasal lang, nagpapasalamat lang. Sumunod siya kay Jesus. Kaya ang tunay na deboto, nagiging disipulo, naglilingkod, nagiging kabahagi ng simbahan, umuugnay din sa kapwa. Ang deboto, siya at ang Nazareno lamang ang nagkakaugnay. Pero kapag ikay naging disipulo, kasama na rin ang kapwa deboto. Kaya nga dito sa simbahan, nakita natin, may mga naglilingkod sa liturhiya, naglilingkod para sa mahihirap, ang mga ihos natin na naglalakbay, pinapalaganap ang debosyon, sapagkat nagumpisa kang deboto, nagiging disipulo ka, katulad ni Maria Magdalena. Ngunit nakita din natin, ang unang pinagpakitaan ni Jesus Nazareno sa kanyang muling pagkabuhay ay si Maria Magdalena. Siguro dahil wari ni Jesus Nazareno ang katapatan ni Maria Magdalena. Napansin po ninyo, nagpunta siya sa libingan, hindi siya umaasang muling nabuhay si Jesus Nazareno. Alam niya, bangkay pa rin ang kanyang tatagpuin. Alam niya, yung larawan ni Jesus Nazarenong namatay, na para bagang talunan pa rin, pero hindi siya umalis. Hindi siya kumalas. Minsan alam natin, di ba ho, pag nanonood tayo, halimbawa ng laro, yung mga nanonood ng basketball, volleyball, o anumang laro yan, pag nakita mong tambak na yung kinakampihan mo, alam mong talo na, hindi mo nahintay matapos yung laban, tumatayo ka na, uuwi ka na. Yung mga nagsasabong dyan, pag nakita mong patay na yung manok, siguro sa sama ng loob mo, ayaw mo nang makitang i-declare na talo yung pinusta mo, aalis ka na lang. Uwian na, sabi nga, may nanalo na. Pero si Maria Magdalena, kahit alam niyang sa mata ng mundo, talo na si Jesus, hindi siya umalis. Binalikan pa niya. Ganun ang pagmamahal. Yun ang tunay na disipulo at deboto. Kahit na parang talo pa, talo na, kasama pa rin. Tayo ba, pagpakiramdam natin,
Talo na. Hindi na ibigay yung hinihingi natin. Hindi nangyari yung gusto natin. Nananatili pa rin kaya tayo? Si Maria Magdalena, kaya siya dakila, nanatili siya. At dahil doon, siya ang piniling maging misyonero ni Jesus Nazareno. Sa kanya unang nagpakita, siya ang inatasan, ipamalita sa mga alagad, sa mundo, muling nabuhay si Jesus. Yan ang katangi-tanging biyayang ibinigay kay Maria Magdalena, deboto, disipulong tapat. Kaya nga ang tawag sa kanya, apostol sa mga apostol. Apostol sa mga apostol. Sapagkat siya pa ang nagbalita kay Pedro at kay Juan na muling nabuhay si Jesus. Sa pagiging deboto, naging disipulo, naging misyonero. Hindi pwedeng sa'yo lang ang biyaya. Hindi pwedeng ikaw lang ang masaya. Hindi pwedeng ikaw lang ang nakakita sa Panginoon. Ang gusto ni Jesus Nazareno, ipamalita mo siya. Ibahagi mo siya. Mas maraming tao pa ang makakilala sa Kanya sa pamamagitan mo. Yun ang kaganapan ng isang tunay na deboto. At yun ang ipinakita sa atin ni Maria Magdalena. Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon sa pamamagitan ni Santa Maria Magdalena, maging ganun din ang ating buhay pananampalataya. Huwag mo lang tanungin, gaano ba ako magdebosyon? Gaano ba ako maglingkod? Sana sa bandang huli, gaano ko rin ba na ibahagi ang pagmamahal ni Jesus Nazareno sa aking kapwa? Sana may madala ka dito, lalong-lalo na yung hindi pa nakakakilala kay Jesus Nazareno. Yun ang pinakabunga ng pagiging deboto mo. Hindi lang ikaw ang malapit kay Jesus Nazareno, marami rin ang nailapit mo sa Kanya. Katulad ni Maria Magdalena, maging deboto, disipulo, misyonero tayo ni Jesus Nazareno. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami.